paggamit ng bantas. Partikular na dito ang tuldok, kwit at ang pananong. Ang mga bantas na ito ay mahalaga upang malinaw at maayos ang ating mga pangungusap. Narito ang mga layunin para sa wastong paggamit ng bantas. Una, matukoy ng mga mag-aaral ang iba't ibang uri ng bantas tulad ng tuldok, kuwit o tandang pananong. Pangalawa, maipaliwanag ng mga mag-aaral ang kahalagahan ng bantas sa malinaw na pagpapahayag ng idea sa pangungusap. Pangatlo, makabuo ang mag-aaral ng pangungusap na gamit na may tamang bantas. Pang-apat, magamit ng wasto ng mga mag-aaral ang bantas sa pagsulat ng pangungusap. Panglima, maipakita ng mga mag-aaral ang wastong paggamit ng bantas sa pagsulat at pagbasa. Ngayon, alamin natin kung ano nga ba ang bantas. Ano nga ba ang bantas? Ang bantas ay simbolo ng ginagamit sa pagsulat upang ipakita kung saan tayo dapat huminto o diin sa pangungusap. Nakakatulong ito upang mas madali maunawaan ng mambabasa ang ating mensahe o ating sinusulat. Simulan natin sa tuldok. Ang tuldok ay ginagamit sa dulo ng pangungusap upang nagsasaad ng pahayag o utos. Ipinapakita nito na tapos na ang isang idea o kaisipan sa pangungusap. Halimbawa, ako ay pupunta sa paaralan. May tuldok sa dulo dahil ang pangungusap ay isang pahayag lamang. Hindi ito nagtatanong o nagpapakita ng matinding damdamin. Pangalawang halimbawa, masarap ang pagkain na niluto ni nanay. Gumamit ng tuldok dahil ang pangungusap ay naglalarawan o nagbibigay lamang ng impormasyon. Pangatlong halimbawa, maglinis ka ng inyong kwarto. May tuldok pa rin dahil ito ay isang utos o pakiusap na natapos na ang idea. Ngayon, nalaman na natin kung ano nga ba ang tuldok at paano nga ba siya gamitin. Ngayon, tumapon naman tayo sa kwet o koma. Ang kwet ay ginagamit upang paghiwalayin ang mga salitang parirala o idea sa loob ng pangungusap. Nakakatulong ito upang maging malinaw at maayos ang pagkasunod-sunod na idea. Halimbawa, bumili ako ng mansanas, kwet o koma, saging at mangga. Gumamit ako ng kwet o koma upang paghiwalayin ang mga bagay na binabanggit sa isang listahan. Pangalawang halimbawa, Maria, kwet o koma, pakibigay naman ang libro. May kwet pagtapos ng pangalang Maria dahil tinatawag o kinakausap ang isang tao sa pangungusap. Pangatlong halimbawa, sa umaga, kwet or koma, nag-aaral ako ng aking aralin. Gumamit ako ng kwet or koma upang paghiwalayin ang panimulang parirala sa pangunahing idea ng pangungusap. Ngayon nalaman na natin kung ano nga ba ang ibig sabihin ng kwet o koma at paano nga ba ito gamitin. Ngayon dumapon naman tayo sa pananong o patanong. Ang pananong ay ginagamit sa dulo ng pangungusap na nagtatanong ang isang tao. Ipinapakita nito na ang pangungusap ay nag-iintay ng sagot o impormasyon. Halimbawa, kumain ka na ba? Gumamit ako ng pananong dahil ang pangungusap ay nagtatanong kung kumain ka na ba. Pangalawang halimbawa, saan ka pupunta mamaya? May pananong dahil ang pangungusap ay nagtatanong tungkol sa lugar o pupuntahan mo. Pangatlong halimbawa, ano ang paborito mong pagkain? Gumamit ako ng pananong sa dulo dahil ang pangungusap ay nagtatanong ng impormasyon tungkol sa paborito mong pagkain. Ngayon mga bata, nalaman na natin ang tatlong wastong paggamit ng bantas, si tuldok, si kwet at si pananong. Ngayon mga bata, maitatanong si teacher sa inyo. Iko-comment nyo sa baba ang inyong mga sagot. Bakit mahalaga ang wastong paggamit ng bantas? At para naman sa ating conclusion, sa kabuuan, ang tuldok at ang kwet, ang pananong ay ilan lamang sa mga bantas na ginagamit sa pagsulat. Sa pamamagitan ng wastong paggamit ng mga ito, nagiging mas malinaw at maayos at organisado ang ating mga pag-uusap.
Ngayon mga bata, hanggang dito na lang muna tayo. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli.